Hello mga kaibigan! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga negosyo na mababa ang puhunan, pero malaki ang kita. Alam ko naman na marami sa inyo ang naghahanap ng mga oportunidad para kumita ng extra income, di ba? Kaya naman naisipan kong ibahagi sa inyo ang mga ideyang ito na hindi lang practical, kundi kaya nyo pang simulan agad-agad. Kung naghahanap kayo ng mga ideya para sa inyong susunod na negosyo, tamang-tama ito para sa inyo. Dito natin matututunan na hindi mo kailangan ng milyon-milyon para makapagsimula ng sarili mong negosyo. Minsan, ang kailangan mo lang ay kaunting sipag, tiyaga, at tamang diskarte para magtagumpay. Kaya tara na at samahan niyo ako na tuklasin ang mga negosyong ito na siguradong magbibigay sa inyo ng motivation at inspiration para magsimula ng sarili niyong business journey. Una sa ating listahan ay ang online selling. Alam nyo ba, sobrang laki na ng potential ng online selling ngayon. Maraming tao na ang mas pinipiling mamili online dahil mas convenient at mas maraming choices. Ang maganda pa dito, hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Pwede kang magsimula sa mga pre-loved items mo na hindi mo na ginagamit. Alam nyo na, yung mga damit na nakatambak lang sa cabinet, bags na minsan mo lang nagamit, o kaya naman mga sapatos na hindi na kasya. I-post nyo lang sa Facebook Marketplace, Carousel, Shopee o Lazada, at siguradong may bibili dyan. Bukod sa pre-loved items, pwede ka rin magbenta ng mga produktong mabibili mo ng wholesale. Maraming suppliers online na nag-alok ng mga murang produkto na pwede mong i-resell. Mag-isip ka lang ng mga produktong patok sa mga tao, like mga beauty products, gadgets, o kaya naman mga damit. Kung mahilig ka naman magluto at mahilig ka sa food trip, ang food cart business ang perfect para sa iyo. Isa ito sa mga patok na negosyo ngayon dahil halos lahat naman tayo mahilig kumain, di ba? Ang sarap kaya kumain lalo na kung abot kaya lang ang presyo. Pwede kang magbenta ng street food, snacks, o kahit mga inumin. Ang importante ay masarap ang luto mo at malinis ka sa paghahanda ng pagkain. Mag-isip ka lang ng unique na concept para mas maka-attract ng customers. Huwag ka ring matakot mag-experiment sa mga flavors at ingredients. Malay mo, ikaw na ang maka-discover ng next big food craze. Chapter 3: Freelancing. Gamitin ang skills mo. Para sa mga techie at mga gifted sa writing, designing, at programming, ang freelancing ang para sa inyo. Kung may skills ka sa writing, graphic design, o programming, pwede kang mag-freelance. Maraming companies and individuals ang naghahanap ng freelancers online para sa iba't ibang projects. Ang maganda sa freelancing, pwede kang magtrabaho kahit saan ka man. Pwede kang magtrabaho sa bahay, sa coffee shop, o kahit sa ibang bansa. Ang importante lang ay may laptop ka at internet connection. Maraming platforms online kung saan pwede kang maghanap ng clients, like Upwork, Fiverr, at online jobs. Mag-create ka lang ng profile, i-showcase mo ang skills mo, at maghintay ng clients na mag-hire sa'yo. Chapter 4: Home-based baking, sweet success. Kung mahilig ka naman mag-bake, pwede kang magbenta ng mga cakes, cookies, at pastries mula sa bahay. Ang sarap kaya sa feeling na naibabahagi mo yung mga baked goodies mo sa iba, at nagugustuhan pa nila. Kailangan mo lang ng basic baking tools at ingredients para makapagsimula. Pwede kang magbenta sa mga kapitbahay, kaibigan, o kaya naman mag-online selling ka rin. Para mas maka-attract ng customers, make sure na maganda ang packaging ng mga baked goodies mo. Pwede ka ring mag-offer ng customized cakes and pastries para mas personalized. Chapter 5: Urban Gardening. Kumita habang nag-go green. Alam nyo ba na pwede ka ring kumita kahit maliit lang ang space mo? Sa urban gardening, pwede kang magtanim ng mga gulay at herbs sa mga paso o containers. Kahit sa condo apartment, kaya mo itong gawin. Pwede mo itong ibenta sa mga kapitbahay o sa local market. Masarap na, healthy pa. Ang sarap kayang kumain ng mga gulay na alam mong fresh at organic. Outro. Ayan mga kaibigan, sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng mga ideya para sa inyong susunod na negosyo. Tandaan nyo, hindi hadlang ang kakulangan ng kapital para magtagumpay. Ang importante ay may sipag, tiyaga at determinasyon kayo na makamit ang mga pangarap nyo. Huwag kayong matakot sumubok at mag-risk. Malay nyo, isa sa mga negosyong ito ang magiging daan para sa mas masagana at masayang buhay para sa inyo at sa inyong pamilya.
Sana ay nakatulong ang mga ideyang ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming videos. Salamat sa panonood!